leading us a prayer. Isa po nga magandang pinagpalang hapon sa bawat isa. Good afternoon po. Yan. English pala yung buriyo, agad sinabi. Anyway nasa pag-aaral po tayo ng destined to be like Christ. Kung meron pong predestination na tinatawag po, ay ito po yun. Na tayo po ay, huwag niyong paniwalaan po yung mga predestination ng mga Calvinist. Hindi ko natatanong kung kakilala niyo po sila. Pero nagsimula po yan 15th century. Na kahit anong gawin mo, kung ikaw ay ligtas, ligtas ka. Kahit anong gawin mo, kung ikaw ay hindi ligtas, hindi ka ligtas. That's predestination daw. Tinakdanan ng Diyos, pinili na niya. Hindi po yun ang pagpili ng Panginoon. Sa ating pong pag-aaral, nakita po natin, simula pa po ng unang linggo, na tayo ay predestined to be like Christ, according po sa Romans 8:29, na ang bawat isa na tinawag ng Diyos, tayo ay nakapredestined na maging kamukha ni Kristo, kasi po, ito po yung nawala sa Garden of Eden. We were made after the image and likeness of God. So, tayo po ay son of God po, kamukha po natin ang Diyos. So kaya nga po, nung nagkasala ang tao, nawala po yung kalwalatian, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nawala po yung kalwalatian at saka po yung righteousness. Kamukha po natin ang Diyos, hindi po sa sa physical features po, yung figure. Hindi po doon kasi mga angels, may mga angels na mukhang tao. Amen po ba? Kaya yung ibang tao po, na pagkakamalan nila, dahil yung unggoy, tsaka po yung gorilla, kamukha nila. Same, But that's not po, hindi po ito ang image na sinasabi po sa Bible. We were made after the image and likeness of God, after His glory and righteousness, na ngayon ay ibinigay po muli sa atin sa pamamagitan ng pagtatagumpay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at sa pagkabuhay niya mag-uli. Nung tinanggap po natin siya, nabuhay po yung patay o hiwalay na espiritu natin sa Diyos at tayo ay muling naging matuwid, hindi dahil sa ating gawa. Naging matuwid tayo dahil binayaran ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan. Amen. Sana maintindihan po natin yon. You are predestined, ikaw ay nakatalaga na maging kamukha ni Kristo. Dito pa lang sa lupa, dapat po na i-reflect o na ipapakita po natin na si Kristo ay buhay sa ating mga buhay. Ang unang linggo po, pinag-aralan po natin, be like Christ in His love. So, maging katulad po natin si Kristo na kung saan unconditional po ang kanyang love. Talaga pong tinodo po niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya inisip ang kanyang sarili. Last week po, be like Christ in humility. Ang pagpapakumbaba ay katulad po ni Kristo. Ang pagpapakumbaba po ay hindi po yung tahimik ka lang. Yung alam niyo po, napapagkamalian natin pag tahimik ito, tame ang isang tao, akala po natin yun ang pagpapakumbaba. Mababa yung boses, akala po natin yun ang pagpapakumbaba. Alam niyo bang pwedeng maging mayabang po yung medyo yung boses niya ay malumanay. Bawa po sa inyong mga dalaga, may naliligaw. Alam mo, gusto kita. Poging-pogi naman ako eh. Di ba? Ang lumanay, hindi ba? Pero sabi niya, ay humble mo naman. No. Si Jesus po, nung pong una sa kanyang ministry, sinigawan po niya ang mga tao sa temple, pinagtutumba ang mga tinda po nila. At bago po siya ipako, at least days before He was crucified, binalikan niya muli ang temple, sinigawan niya yung mga tao, pinaglalatigo pa ho, at mayabang ba si Kristo? Hindi ho. Pero meron pa ho akong concrete example po dyan, si Haring David. Si Haring David ay tinawag na a man after God's own heart. Pero minsan, he was about 15 years old. Nung gera po, nakaharap ang mga Philistine nandun si Goliath, nadat na niya, excuse me po,
Nadat niya si Goliath ay binubuli ang mga Israel. No, wala na ba kayong itatapat sa akin? Huwag na tayo magpatayan. Isa na lang, bigay niyo yung pinaka magaling niyong sundalo. Kapag natalo ako, alipin niyo kami. Kapag natalo namin kayo, natalo ko siya, alipin namin kayo. Sabi po ni David, bakit hinahayaan niyo? 50 years old, sinasabi niya sa mga sundalo. Kasi naghatid po siya ng pagkain ng kanyang mga kuya, pinatid ng kanyang tatay. At mayabang po ang tono ni David. Pati nahayaan yung lapastanganin kayo ng supot na yan, ang sabi po, no? Talagang supot po ang tinawag niya kasi this uncircumcised Philistine, kanya. Itong Pilisteyong hindi tuli, kanya. Ba't niya hinahayaan yan? Nagalit yung kuya niya, si Eliab, dahil iba po yung tono niya, no? Alam ko, ikaw ang yabang-yabang mo, alam ko puno ka ng kayabangan. Sabi ni David, ano ba ginawa ko, sabi niya? Hanggat dinala po siya kay Haring Saul. Sabi niya kay Haring Saul, kaya ko po yan. Si Haring Saul po, 6-footer. Si David po, 5-footer lang. Siguro sabi niya sa Haring Saul, pambira. Wala na bang ano? Huwag kayong mag-alala, mahal na hari. Kaya ko po ano yan. Kung liligtas ako ng Diyos, alam niyo ba, pinapastulan ko ang mga tupa ng aking tatay kanya. Kapag mayroong isang leon na kumuha ng isang tupa, nasa bibig niya, hinahabol ko po. At kukunin ko po sa kanyang, hawakan ko po yung buko niya, kukunin ko po sa kanyang bibig ang aking tupa at papatayin ko ang leon. Ganon din sa mga oso. Kung liligtas ako ng Diyos sa mga leon at mga oso, alam ko, lililigtas din ako ng Diyos sa supot na higanting yan. Ang sabi po niya. O wala na pong desperado na si Saul. Lahat po ng tao nayabangan kay David. Lahat po ng mga Israelitang sundalo nayabangan, pati kuya niya nayabangan. Nung nandun na po sa harap ni Goliath, pati po yung nagmayabang muli si David. Kasi nung nakita po ni Goliath, si David, ang sabi po niya, anong kala niyo sa akin, aso? Na magpapadala kayo ng paslit dito, napapaluin ako na parang aso. Ang sabi ni David, ikaw ay lalaban sa akin sa iyong mga sandata na dala-dala. Pero lalabanan kita sa pangalan ng Diyos ng Israel. Ngayong araw na ito, sabi po niya, pupugutan ko ang ulo mo. Nagtatawanan po siguro ang mga Pilisteo. Itong kutong lupa yan. Sasabihin niya siguro, paring Goliath, ano mo na yan, terisin mo na yung kutong yan. Siguro yun namang mga Israelita, sabi niya, tingnan mo yung kapatid mo, sabi kay Eliab, ang yabang-yabang, biyahan mo siya, gusto niya mamatay. Basta't maganda tayo, tatakbo tayo. Aalis na tayo dito, matatalo, sigurado tayo. Pero ano pa sabi ni David? At lahat ng mga yan, mga kasama mong yan, sa ngayong araw na ito, ang mga bangkay nila ipapakain ko sa ibon. Alam po natin ang kwento. Naging parang mayabang yung tunog ni David. Pero, ang sabi ng Diyos, si David ay a man after God's own heart. Merong puso na nakatalaga sa Diyos. So anong ibig sabihin ng humility? Ang tunay na pagpapakumbaba ay yung pagsunod sa Diyos. Kasi kung hindi ka sumusunod sa Diyos, para mong sinasabing mas magaling ka pa sa Diyos. And therefore, napakayabang mo kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Dapat lang tayo sumunod sa Diyos kung talagang tayo nagpapakumbaba. Amen po ba? So, ang tunay na mapagpakumbaba, yung sumusunod sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko, sinong humble dito magsabing amen? Amen. Ela pa sigurado. Humble ko ba? Ang sabi ko nga sa inyo, ang tunay na humble ay yung sumusunod sa Diyos. Lahat ng sumusunod sa Diyos magsabing amen. O may kanya. Lahat ng humble magsabing amen. Humble dahil tayo'y sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. At ngayon po pag-aaralan po natin, be like Christ in forgiveness. Meron pa ho ba kayong mga tao na meron pa kayong sama ng loob? Ngayong panahon pong ito, pasama ang panahon po natin, ngayon lang nangyari na more than 20 pesos ang pagkakaano po ng gasolina, ng diesel lalo na. Kasi nung last time na gano'n po ako, nasa 71 po yung V-Power diesel, ngayon po nasa 95. Ganun po kataas. Umabot din po tayo ng 90 plus sa diesel, V-Power diesel nung pandemic, nung nagkagera po sa Ukraine, no? Pero unti-unting bumaba din po. Pero ngayon, this coming Tuesday, magtataas na naman po ng more than 20 pesos. Palagay nyo, pag nagtuloy-tuloy po yan,
ano ang mangyayari? Magko-collapse po ang lahat ng economy ng buong mundo. At ito na po yung nasa mga huling araw na po tayo. This message is very important. Tandaan niyo po ito. Kung meron kang sama ng loob, hindi ka papasok ng langit. Huwag kayong maniwala sa kademonyohan na once save, always save. Demonyo po yun. Kaya po, nakuha rin yung camera. Ito na lang camera yung aita. Yung once save, always save is a demonic doctrine. No, ma-explain ko po sa inyo ngayon. Hintayin niyo po ito. Bakit? Alam niyo ba, sa langit, walang papasok na merong sama ng loob. Amen. Urikinig ako mag-amen. No? Iniisip niyo pa. So habang nagpipreach ako, pwede na kayong magpatawad. Lord, pinapatawad ko na siya. Kasi po malapit na, hindi tayo makakasama sa rapture kung meron tayong sama ng loob. So let me begin with Romans 5:8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na pinagkaloob mo po sa amin, this wonderful afternoon na nagkakatipon po kami upang papurihan ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan. And of course, Lord, to receive from you, to eat from your word, to receive from your word, O God. And Holy Spirit, we allow you to touch us, open the eyes of our understanding, buksan niyo po ang aming pangunawa, that we may receive the full blessings from your word, and that we may be transformed by the renewing of our minds, and we may be like our Lord Jesus Christ. In the way we think, the way we speak, and the way we act. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging po ang mga first-timers, Lord, di pa alam niyo po sa kanila kung gaano kaganda ang plano niyo sa buhay nila. At hindi aksidente kung bakit po sila nandito. Lord, as I declare your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people this afternoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin si Lord. Jesus' name. Now, ang sabi po dito, paano ba tayo inibig ng Diyos o inibig ni Kristo? Makasalanan pa tayo, sabi diyan, God demonstrate, pinakita, i-demonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na makasalanan pa tayo, ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak. Makasalanan pa tayo na matay na si Kristo sa atin. Ibig sabihin po dito, nagdesisyon na si Kristo, sige Ama, hindi niya sinabi sa Ama, magpapapako lang ako sa krus kung magbabago sila. Wala pong kondisyon. Kung magbabago na sila, Ama, kung lalapit sila, magbabago na. Walang kondisyon. No, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Kristo, pinagkaloob niya ang kanyang buhay, nasaktan, nalipusta, no? Kung alam niyo po kung gaano kasakit na nakapako sa krus ng ilang oras. Excuse me po. Istorbo na. Wala lang po akong time na discuss sa inyo, siguro po sa darating na Holy Week, kung gaano po napakasakit, excruciating pain yung nadama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And yet, hindi nagbagong isip niya sa krus ng Kalbaryo. Habang nakapako siya sa krus, pwede niyang sabihin na, Ama, magpadala ka ng anghel, lipulin mo na ang lahat ng mga tao dito. Hindi siya nagbago. Dahil ang lahat ng yan, ito pong Romans 5:8, pinapakita na ikaw ay makasalanan pa, mahal ka na ng Diyos. So, pero ngayon, ikaw ay Kristiyano na, nagdududa ka kung minsan mahal pa kaya ako ng Diyos. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid. Wala ka nang pwedeng gawin pa para mabawasan o madagdagan ang pag-ibig ng Diyos. Jesus' name. Ang ginawa niya sa krus, dapat sapat na po yan. Ang sabi po ni Paul sa Ephesians 3:20, ang pag-ibig ng Diyos is, saguli mo po niya. Jesus' name.
Sabi po ni Paul, yung po kanyang pag-ibig, how wide, how long, how high and deep is the love of Christ po sa atin. Ayun po, ang prayer po ni Paul sa atin, sabi niya, may you have the power together with all the Lord's people to grasp how wide, how long, how high, and deep is the love of Christ. Kailangan makuha ho daw natin, mag-grasp po natin. Because there is power when you know na kahit anong mangyari, mahal ka ng Diyos. Kahit ngayong nagkasala ka, mahal ka ng Diyos. Kaya lang, kapag sinasadya mong nagpapatuloy sa kasalanan, hindi ang Diyos ang nawawalan ng pag-ibig. Ikaw ang nawawalan ng connection. Ikaw ang nawawalan ng pag-ibig. Why? Because you are no longer abiding, you are no longer remaining, hindi ka na nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Because ang sinusunod mo ang kasalanan. Sabi ni Kristo, you are slave to the one you obey. Sinabi rin po ni Paul yon. You are slave to the one you obey. If you obey sin, you are slave of sin. But now, na tinanggap natin si Kristo, sabi ni Paul sa Romans, tayo po ay slave to righteousness which leads to eternal life. Amen. Alipin pa rin tayo, pero nang magiging matuwid. At sa lahat ng alipin, tayo po ang pinakamalaya. Dahil walang kadiliman, wala pong sumpa ang nakasabit, nakaangkla po sa atin. Tunay na malaya po tayo. At sa hapon pong ito, I pray na tunay kang lumaya, kapatid, kung meron ka pang sama ng loob. Kasi kung meron kang sama ng loob, ikaw ay nakakulong sa iyong sama ng loob. Alam niyo po yung taong may sama ng loob? Kaninang papanig po siya dito, nakita ka niya, umuwi na lang. Sabi niya, mag-online na lang ako, kaya mamayang 6 o'clock na lang. Lumiliit ang mundo. Di ba pag nagkasalubong kayo sa isang kanto, ay doon na lang ako sa isang kanto, kahit po napakalayo, kahit 2 kilometro pa. Wag lang niya makita ang pagmumukha mo. Ganyan po yung mga taong merong sama ng loob. Lumilit ang mundo na walang kapayapaan. And that's why this message is very important sa ating pong mga buhay. So let me begin with number 1. Be like Christ in forgiveness. Therefore, forgive as you have been forgiven. Tayo daw ay magpatawad dahil tayo ay pinatawaran. Paano tayo pinatawad? Paano ba tayo pinatawad ng Panginoon? Alam po natin, kalutan yung kaninang Romans 5:8, makasalanan pa tayo, pinatawad na tayo. Pero hindi automatic. Kailangan ka lumapit kay Kristo para yung kapatawaran na na-accomplish siya sa krus ng Kalbaryo ay maibigay sa iyo. Kasi may mga doktrina po, o pinatawad na tayo, kahit wala na tayong gawin. Buong mundo, ligtas na tayo, huwag tayong mag-alala. May mga ganyan na mga engot eh. Pero anong sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Kailangan lumapit ka sa Kanya para matanggap mo yung kapatawaran at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. It's not automatic na, nagbigay na ng pakapatawaran si Kristo sa krus. Hindi siya automatic, kailangan lumapit ka. Kung di ka lumalapit, napakayabang mo pa rin. Kasi lahat ng lumalapit, humihingi, nagpapakumbaba. Amen po ba? Ang sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another. Maging mabuti daw ho tayo, mabait tayo, maging maawain sa bawat isa. Forgiving, pinapatawaran ang bawat isa, just as in Christ God forgave you. Kung paano pinatawad tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ano ibig sabihin sa pamamagitan? Anong ibig sabihin po nitong just as in Christ, God forgave you? Ano ba yung in Christ po dito? Ano ba ginawa ni Kristo? Namatay siya sa krus para pagbayaran ang ating kasalanan. Kung paanong pinatawad tayo na nahirapan si Kristo sa krus, no? Lahat ng pasakit, minura. Siguro mas masakit pa kay Kristo yung mga pagmumura at pagkaalipusa sa Kanya. Di ba kung minsan narinig natin, mas maganda pa ang kaking kapangpangan. Maya, pang timbok mo na ako mo, kaya sa akin pinagkasan mo ko. Buti pang sinampal mo na lang ako, wag mo lang akong pinagsabihan ng pagmumura. Di ba may magayan? Kasi yung sinampal ka, maya-maya, wala na yung sakit eh. Pero yung minura ka at pinagsabihan ka ng hindi maganda, habang buhay mo yang nararamdaman, lalo na pag nakikita mo siya. Sa mga hindi Kristiyano po ito.
Amen po ba? Kaya nga dito, magpatawaran daw ho tayo. Forgiving each other, present progressive po. No, this is how we reflect na paano tayo maging katulad ni Kristo. Kung paano pinatawad tayo ni Kristo, ganun natin patawarin ang ating mga nagkasala sa atin. Colossians 3:13, make allowance for each other's fault. Ang ibig po sabihin, habaan nyo po yung pasensya nyo sa kamangpangan, ikaba mo yung PC mo, no, sa mga pagkakamali ng bawat isa, and forgive anyone who offends you. Patawarin nyo yung bawat, kung sino man, na nakasakit ng iyong damdamin. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive. Forgiveness is not an option, bagat you can choose not to forgive, pero sa mga Kristiyano, automatic yan, you must forgive. Dapat kinakailangan, it is a must to forgive sa ang ating makasalanan, sa makasalanan ng iba na nagkasala po sa atin. Ang sabi po dyan, for if you forgive other people, sa Matthew 6:14, ano na pala ako, no? 14:15. Sabi po dyan, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Kung ikaw daw ay nagpatawad sa nagkasala sa iyo, patatawarin ka ng Ama. Pero kung hindi ka nagpatawad sa nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin. Now, does it mean itong verse mong ito ay we must earn forgiveness? No. Sino ho ba ang unang nagpatawad? Ang Diyos. Hindi ho ba ang Ama? So pinatawad na tayo ng Diyos. Ngayong pinatawad na tayo ng Diyos, kung hindi ka magpapatawad, ang ibig sabihin lang po niyan, babawiin yung kapatawaran sa iyo. Amen po ba? Pero kung marunong ka magpatawad, mananatili yung kapatawaran sa iyo. Nasa Bible ba yung pastor? Ganyan ba yan? O baka tinwist mo lang, no? Baka po sabihin nyo, tinwist ko lang po ito. May tinuro pong parable si Jesus sa parable of the unmerciful servant. Yung pong servant na hindi nagpatawad. Kwento ko lang po sa inyo. Ang unmerciful servant pong ito ay napakalaki ng kanyang utang sa hari. Pinatawag siya ng hari na sabi niya, kailangan ka na magbayad. Ang utang po niya is 20 years na sahod. Magkano kaya yun? Milyon. On the first year na nagtrabaho ang tao, the remaining year, ang mga susunod na succeeding years, ay may mga increases pa. So milyon po ito. Imagine niyo po yung sahod niyo for 20 years, kayong nagtatrabaho. Magkano kaya yan? Yung walang kaltas, buong buo. You can do the math. Amen? So, pinatawad, sabi niya, mahal na hari, magpagpasensya pa ako sa akin, gagawin ko po ang lahat para makabawi. Pero hindi siya makakabawi, sabi ng mahal na hari, sige, pinapatawad na kita kanya. Wala ka ng utang, umalis ka na. Nung pagkalis niya, nakita po niya yung kapwa-servant niya na may utang pong 100 days salary lang. So, parang 3 months salary lang compared yung sa kanya, 20 years. Pinagsasakal po niya, ganun din sinabi niya, maawa ka kanya, gagawin ko lahat para makabawas ako sa utang ko. Hindi siya naawa po, pinagsasakal niya, pinakulong niya. Ginawa po niyang lahat na dapat sa kanya rin po nangyari. Nakita po ng mga kapwa-servant. Remember, servant itong mga ito. Tayo pong mga Kristiyano ay servant din, hindi ho ba? Tayo pinaglilingkuran natin ng Diyos kahit saan man ho tayo, sa bahay man, sa opisina, sa paaralan man, pinaglilingkuran natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang asal at pagsasabi patungkol kay Kristo. So pinaglilingkuran natin ng Diyos. Servant to, ang ibig sabihin, nakakakilala sila sa Diyos. So nagsumbong sila sa hari. Mahal na hari, yung pong kasama po namin servant na pinatawad yung pong napakalaking utang. Yung pong kasama namin hindi niya pinatawad po. Ginawa po niya ang lahat ng dapat mangyari po sa kanya. So pinatawag siya ng mahal na hari. Ang sabi po sa Matthew 18:32-35, then the king called the man
he had forgiven and said, "You evil servant." So yung mga Kristiyano, servant. Ang ibig sabihin po dito, may mga Kristiyano, may mga servant of God na evil. Maniwala po kayo, hindi, may mga evil servant. Hindi na po, magiging open po ako sa inyo. Ilan na po yung mga pastor na nahuli pong ninanakaw ang pera ng church. Ito pa ang mas matindi. Yung iba, hindi pala matindi, mga umiinom, naglalasing. Pero yung pinakamatindi, pastor, nag-rape ng kanyang member. Siguro po more than 10 years ito. Dito po sa Pilipinas, nag-rape po ng isang kabataan, hindi po makita yung kabataan ng pastor, ng mga tao, hindi na umuwi, pinatay pala niya. At inilibing sa likod ng simbahan. There are evil servants. Hindi lahat ng nakikita niyong tumatayo sa pulpito o tumatayo sa simbahan ay mga banal. May mga Kaya sabi niya dito, "You evil servant," ang sabi po ng hari, "I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me." Nagmakaawa ka, kaya kita pinatawad. Pinatawaran ko ang lahat ng mga utang mo sa akin. "Shouldn't you have mercy on your fellow servant just I had mercy on you?" Dapat, di ba, naawa ka rin kung paano naawa ako sa iyo? Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he paid his entire debt. Ang ibig sabihin nito, sa katotohanan lang, mai-imprison ka sa impyerno. Actually, hindi na mababayaran ang utang niya yan sa buong buhay niya. 20 years salary, hindi niya mababayaran po yan. Hindi na siya lalaya. Katulad po din natin, kung di tayo magpapatawad, hindi na tayo lalaya sa impyerno. Dindamitan, katahimikan kang Calvary Temple. "That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from the heart." Kaya ito po, yan ang gagawin ng Ama. Sabi po, ng aking Ama sa inyo, na kayo na hindi nagpapatawad mula sa inyong mga puso. Lahat na nagpatawad po na mula sa puso, magsabing amen. Go. Mani ba tsaking arong tingali mo? Amen. Now, kaya nga balikan po natin yung kanina. Ang sabi sa Matthew 6:14-15, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." So, ibig sabihin po nito na yung pong kapatawaran ay na-acquire mo, na-earn mo. Ibig sabihin po niyan, pinatawad ka na ng Diyos, katulad po sa unmerciful servant. Pero kung hindi ka nagpatawad, anong ginawa niya? Binawi niya yung kapatawaran. So nasa Bible pa ang pagbawi ng kapatawaran. Nasa Bible. Si Kristo mismo ang nagsalita. Huwag kayong maniwala, pinatawad na akong Diyos, babawiin pa ba niya? Saan ba sa Bible yan, yung hindi niya babawiin? Pero ako may papakita ko sa inyo, ito. Binawi niya. You evil Christian, you evil believer, you evil servant. Hindi ka marunong magpatawad, kukunin ko muli ang binigay kong pagpapatawad sa iyo. Ngayon, punta ka ng impyerno. Siyempre, kung wala kang kapatawaran, sa impyerno ka. 1 John 3:15, ito po napakahalaga kung bakit tayo ay magpatawaran. "Anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart." Kung sino man daw pong makinamumuhian po natin ang ating kapatid o ang ating kapwa ay tunay na mamamatay tao mula sa puso. Ito ay sinabi ni Kristo, di ho ba? Narinig ninyo sa kasulatan na "Thou shall not kill," huwag kayong pumatay. Pero ang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, mamunghi ka lang, magkaroon ka lang ng hatred, ng galit sa iyong kapwa, para mo na rin siyang pinatay. Di ba kapag galit na galit sa kapwa mo, gusto mo siyang patayin? Nung hindi ka Kristyano nito. Amen? Nung hindi ka Kristyano nito, huwag kang mag-alala. Sila ba kasi sinasabi, "Hindi na po, Pastor, Kristyano na ako." Praise the Lord. Pero kung minsan may Kristyano na, gusto pa niyang patayin yung kagalit niya. Gusto pa niyang sumpain, gusto niyang saktan.
misakab ka sana. Yung mga ganyan na Pag narinig na nagkasakit na sa hospital, bagay na. Matsura kasi ugali. Alam niyo po, kahit pangit na napaka-demonyo ng ugali ng isang tao, hindi ka dapat nagre-rejoice dun sa kanyang kapighatian. Dahil ayaw po ng Diyos yan. Mula po sa New Old Testament, sinabi na niya yan. Kapag kayo'y natuwa dun sa tragedy ng isang tao, sabi ng Diyos, babawiin ko kanya. Pagpapalain ko siya. No? Parang sabi ng Diyos, iinisin ko kayo. Sabi niya. Mga kaaway po kasi ng mga Israel, kung natutuwa kayo, nasa isang masamang tao ay napapahamak siya, hindi natutuwa ang Diyos. Kasi ang Diyos, mahal niya makasalanan at ang mabubuti. Mahal niya ang bawat isa. Hindi siya natutuwa na ang mga makasalanan ay pumupunta ng impyerno. Nasa Ezekiel po yan. Mas gusto pa niya na yung makasalanan ay mag-repent at magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Anong sabi ni Peter? Hindi mabagal ang Diyos na katulad ng iniisip ninyo. He is not slow as some of you think of God. No, He is waiting for you to repent. Nagbabata ang Diyos na para ang bawat isa ay magsisi upang sila ay hindi mapahamak sa impyerno. Amen po ba? So ngayon, kapag hindi ka nagpatawad, babawiin ng Diyos. So kaya po sabi dito, kapag ikaw ay galit, mamamatay tao ka na. And you know that murderers, ang sabi po dyan, don't have eternal life within them. Sino po ang mga murderer dito? Yung may mga bitterness, hatred, galit sa puso, walang kapatawaran, may anger, no? Yan po yung mga, wala po. Kaya sabi ko sa inyo kanina, walang papasok sa langit na merong sama ng loob. Meron ba akong Bible verse? Meron. Ayan po. Kapag meron kang sama ng loob, pag nawento ko pa mo, hindi ka papasok ng langit. Kahit ano pang ikatwiran mo yan, magbulong-bulong ka pa hanggang nang sabihan mo, totoo yan, pastor, makanyan ko, masipag ko po kahit. Ulawenta, magpakita ka ng verse sa akin. Gusto mo mamaya sa office, makipagdebate ka sa akin patungkol dito. Na may mga papasok sa langit na may sama ng loob. Di ba napakaliwanag ho niyan? Yung lahat ng merong sama ng loob, liniliwanag ko po sa inyo, walang buhay na walang hanggan. Kaya ngayon pa lamang ho, i-evaluate nyo na yung sarili nyo, Lord. Sino pa ba yung hindi ko pinapatawad? Pinapatawad ko na po sila. Amen po ba? Kaya tangalawa, mag-pray na, Lord, sana itang pikiutangan ko, patawaran na ako ng mga kanyo. Lalo na yung leging lamaran ng sarili na yun. Number 2, be like Christ in forgiveness. Therefore, let go of grudges. I-let go mo. Pakawalan mo ang lahat ng sama ng loob. Huwag mong ikim-kim yung sama ng loob mo again and again. Dapat po, dadamiin ko yan. Nakalang masyadong mahaba. Let go of grudges again and 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 again. Ay, bilang niya po ita. No? Kasi, ilang beses ba tayo nagkakasala, pero lagi tayong pinapatawad ng Diyos. If we confess our sins, He's faithful and just, patatawarin ka na naman. Hindi para maligtas. No? Yung iba, akala nila, pag nag-repent ka, o nagkasala ka, nawala na yung salvation mo. Hindi po basta mawawala ang salvation mo. Mawawala lang ang salvation mo kapag nagpatuloy kang sinasadya mo ang kasalanan, katulad ng sinabi ni James, chapter 1, verse 14 po ata, no? Kung di ako nagkakamali, na if sin is full grown, it gives birth to death. Yan po. Then after the desire has conceived, yung pong ini-imagine mo yung kasalanan na gusto mong gawin, pinagplanuhan mo, sinadya mo, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, pinabayaan mo ng nagkasala na hindi ka tumalikod sa kasalanan, hindi ka nag-repent, it gives birth to death. Ano pong death yan? Kasi kung matino ka at makasalanan ka, mamamatay ang physical, pareho lang. It does not pertain to physical death. It pertains to spiritual death. Na born again ka, ngayon, you will die again. Amen. Walang unborn.
Walang unborn. Hindi ka ma-unborn kasi naborn ka na. So nabuhay ka na, nabuhay ng espiritu mo. Pwedeng mamatay muli ang espiritu mo kapag nagpatuloy ka sa kasalanan. Amen po ba? Amen. So kaya nga po, hindi po basta mawawala ang kasalanan. I don't know, hindi po nilagay ng salita ng Diyos kung ilang kasalanan ba yung paulit-ulit na when it is full grown. Salamat, hindi nilagay. Kung nilagay po dyan 100, bibilangan yung kasalanan nyo, ay 99 na, magre-repent na ako. Lahat ng tao, lalo ng mga Pilipino, marunong sa math eh. They can do the math. Pero buti na lang, only God knows your heart. If your sin is full grown already. Excuse po. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. Jesus' name. So Christ-like forgiveness has no limit. So we need to let go of our grudges again and again. Walang limit ang kapatawaran kay Kristo. It is a lifestyle of continuously releasing offenses rather than keeping a record of wrongs. Ang sabi po sa Luke 17:3-6, so watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. If they repent, forgive them. Now, dito muna po sa verse 3 ito. Sabi niya, watch yourselves. If your brother, kung nagkasala sa iyo ang kapwa-tao mo, sabi po dyan, anong dapat gawin? I-correct mo, harapin mo sila, i-correct mo, i-rebuke mo. At kung sila humingi ng tawad, patawarin mo. Pero, nakarinig na ho ba kayong ang mas maganda mong gawin, kahit siya may kasalanan, ikaw na lang humingi ng tawad. Wala, pinagawa na ho ba sa inyo yun? Sa akin po, pinagawa na po yun, no? Pastor pa, kasi sabi ko, yung isang pastor na ganyan, hindi mo kami sasali sa organization kasi may ginawang hindi maganda sa hindi magandang magkasama po. Iba kasi yung doktrina niya. Alam niyo po, sabi sa akin, ikaw na lang humingi ng tawad. Sabi ko sa kanya, Pastor, pakita niyo po sa Bible sa akin na ikaw na hindi nagkasala at siya yung nagkasala, yung hindi nagkasala siya yung humingi ng tawad. Saan sa Bible yun? Pero ako, pakikita ko po sa inyo sa Bible, no, na ang sabi ni Kristo, sabi niya, kapag merong nagkasala sa iyo, harapin mo, i-correct mo, at kapag nag-repent siya, patawarin mo. So hindi po tama po yung So ibig sabihin po niya, kapag merong nagkakamali po, harapin po natin. Open rebuke is better than secret love. Alam niyo po, saan lang po pwede po yung yung kahit na hindi ikaw yung may kasalanan, ikaw ang magsosorry. Sa mag-asawa, sorry na, magluto na ka. Kasi hindi ka kakain kung hindi ka magsosorry. Ganun pa man, kidding aside, kahit sa mag-asawa, dapat po, kung ikaw ang may kasalanan, ikaw ang umako ng kasalanan. Hindi po yung ikaw laging king kapangpangan, ika na laging arwan. Nano itang arwan king Tagalog? Ikaw ang laging inaamo, sinusuyo. Yun. Ikaw laging sinusuyo. Lumaki ng lumaki ang ulo mo. Puputok na yan. Kailangan po, kasi po tandaan niyo po ito kayong mag-asawa, kapag hindi niyo tinatanggap yung correction. Anong sabi ng Proverbs 12:1? He who loves discipline loves correction, but he who hates correction is? He who hates correction is? Alam niyo po yung, mga kandilim. Mga ganyan ho. Kaya dapat po sa ating mag-asawa, open po tayo. Sinasabi po natin yung totoo. Alam niyo po yung pinagluto yung kanyang asawa na, Han, masarap ba yung linuto ko? Sabi niya, Han, ang sarap-sarap na itong nilaga mo. Anong nilaga? Sinigang yan, kanya. Noong pong kinasal po kami ni late Pastor Elmer Makako, yung dating associate pastor po dito, 1999 pa ho yun. Nabatay po siya sa Manor Hotel, kasama po siya sa nasunog.
Meron po siyang kinuwento sa amin po, no? Ewan ko kung natatandaan ng aking misis ito, na sabi niya, dapat lagi kayong open. Dapat totoo ang sinasabi niyo. Kasi kapag hindi totoo yan, magkakaroon ng confusion. Pag nagkaroon ng confusion, pagdating ng araw, dahil may confusion, magkakaroon po ng kaguluhan. Mag-aaway kayo. Meron daw mag-asawa talagang excited na mag-honeymoon. No, pag on the first day or the first morning na nagising po sila, dahil excited po, mahal na mahal ng babae yung lalaki, pinagluto po niya ng breakfast at on bed. Breakfast on bed po siya. Pinagluto po siya ng scrambled egg with green peas. Natikman niyo na ho ba yun? Scrambled egg with green peas. Nung nilagay po sa kama, sabi ng mister niya, wow! Scrambled egg with green peas. My favorite. Guess what? Anong ginawa ng asawang babae? Araw-araw, pinagluluto siya ng scrambled egg with green peas. Ilang linggo na, buwan nang dumating, napikon na po yung lalaki. Sabi niya, bakit araw-araw na lang scrambled egg with green peas? Akala ko favorite mo. Ba't di mo sinabi ang totoo? Sabi po niya. So, nag-aaway po. Mag-aaway po kayo pag di mo sinabi ang totoo. Amen po sa mag-asawa. Oh, pila lang mo rin may mag-asawa kayo. Lahat, kayo, single ko nga. Kung lalawin da kayo, pa kayong double upon triple. So, tuloy po natin. If they sin against you 7 times in a day, and even 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive. Di ba sa isang araw lang na saktan ang damdamin mo, ang sakit na, imagine niyo po yung 7 times sasaktan po ang damdamin mo. Kaya niyo ho ba yun? Nararanasan lang po natin siguro ito sa bahay, kayong mag-asawa. Lalo na sa whole day kayong wala na, kaya pa mo. Ut makanyin yung kape ko, makanyin. Sobraya kayo mo, So, na po, nasaktan yung asawa ba? Tapos nung kumain na sila, makanyin yung nasi, malpa, So, 2 na po yan. No? Darakal ng darakal kanyan. Aabot po ng 7 yan. Saka anong sabi ng Bible? Kung 7 beses siya nagkasala at lumapit sa iyo, at actually, kahit hindi lumapit mo, magpatawad ka eh. Patawar mo siya. Nagulat po ang mga disciples, ang mga apostles, sabi po nila, increase our faith, Lord. Hindi namin kaya yan. Kasi po talaga, kapag nasaktan ka ng todo, mahirap magpatawad. Sa totoo lang. Sa totoo lang po yung napakasakit yung ginawa sa'yo, hindi tayo pwedeng magpatawad. Imposible. Lahat tayo actually po, kasama na ako, imposibleng makapagpatawad ka kung wala sa'yo si Kristo. Ano po ang sagot ng Panginoon dito? If you have faith as small as mustard seed. No? Ang sabi niya, kung meron kang pananampalataya, kahit maliit lang, pero buhay. Kaya mustard seed po niya, buhay. Lumalaki ang mustard seed na parang nagiging puno sa Middle East. Ganun po. Hindi po katulad ng mustasa po natin dito na ginagawa niyo pong siyang gipsal, no? Hindi po siya ganun. Doon po nagiging puno po siya. So papansinin niyo po dito, ang mga sinasabi ni Kristo, bawat salita merong kahulugan. Papaliwanag ko po sa inyo. Kung meron kayong faith as small as stone or buhangin. Hindi niya po sinabi yun kasi patay yun eh. Dapat kung buhay yung pananampalataya mo, sabi niya, you can say to this mulberry tree. I think siguro habang dinidiscuss may katabi silang mulberry tree. Or sa Greek, ang totoong po ng mulberry tree, sycamine tree. Merong sycamine tree po dyan. Ang sabi niya, kung magsasalita ka dyan, be uprooted, mabunot ka and planted in the sea, it will obey you. Now, bakit ganyan ang sagot ni Kristo? Dahil malalim po ito, pakinggan niyo po mabuti. Ang mulberry or sycamine tree, isa po yan sa mga puno na napakalalim ang ugat. Pwede natin pakita yung picture kahapon. Ayan po. Ang mulberry tree po, narinig ko po ito, buti na research po ni Pastor Radley. Picture din po ni Pastor Radley po yan na research niya. Na ang mulberry tree po, kapag wala ng tubig sa tabi niya, hahaba yung ugat niya, maghahanap ng tubig. Kaya lumalalim,
Bakit ginamit na sycamine tree or mulberry tree ang kinumpara ng Diyos na sabihin mo? Dahil yung sama ng loob, kapag hindi mo yan dinil, palalim ng palalim po yan. Lumalalim, lumalalim. Hindi po totoong paglipas ng panahon, makakalimutan ko rin. Hindi po totoo yan. May mga lumapit na po sa akin, alam niyo po, Pastor, bakit after 30 years, nag-reunion po kami, masama pa rin ang loob ko sa aking mga kamag-anak. Sabi, akala ko nakalimutan ko na. Why? Because dito, sabi ng Lord, forgiveness is by faith. If you have faith, meron kayong pananampalataya na buhay, kahit na maliit pa lang, kahit bagong Kristiyano ka pa lang, pwede mong sabihin sa iyong sama ng loob, mabunot ka. Mabunot ka at maitanim ka sa ilalim ng dagat. Now, tingnan niyo po, ano ba ang mulberry tree? Ang mulberry tree pa, masarap pong tingnan yung bunga niya. Parang ang tamis-tamis. Pero kapag kinain mo, mapait. Parang po yung kakilala po nyo, i-smile ka niya. Hoy, kapatad. Buisit ka, tikit na kapayin yan. May siray ng aldo ko. Parang ang tamis ng ngiti, pero mapait ang kanyang ganyan po yung, kaya mulberry tree ang inano po ng Lord. Tingnan mga ilustrasyon ng Panginoon. Ano pa? Ang nagpo-pollinate, alam niyo po yung pollination, yung pong nagpapabunga o ng masarap na bunga sa isang puno. Ang mga nagpapasarap ng bunga po dyan, butterfly, maliit na bubuyog, at saka po yung malaking bubuyog or yung bumblebee. Yung malaki po yung katawan, maliit po yung pakpak. Ang sabi ng mga scientists, itong insektong ito, milagro. Kasi hindi proportion yung katawan niya sa liit ng pakpak niya, and yet lumilipad. Bakit? Yun ang miracle ng Lord. So ang bumblebee, ang pinaka matamis na mag-pollinate po sa mga bunga ng mga kinakain po nating prutas. Ewan ko po, baka mas matamis si Optimus Prime. Subukan nyo. No? Now, tingnan nyo po ito. Ang nagpo-pollinate po sa hindi po mga bubuyog or butterfly, kundi putakti. Nakakita na kayo ng putakti? Araw-gabi sila'y iyong bantay. Ayaw ko kung alam nyo pa yun. Alam niyo po yung putakti, no? Tingnan yung katabi nyo. Akala ko nun yung putakti, yung mga taong puputak ng puputak. Ito pong putakti o wasps. Siya po ang nagpo-pollinate. Lahat ng mga putakti, kapag pinollinate po yung isang bulaklak ng isang punong kahoy, nagiging hindi maganda ang bunga. Mapait po ang bunga. So, yan po ang sama ng loob. Yung nagpo-pollinate sa'yo, sama ng loob, ang demonyo, sasabihin niya, huwag mo siyang patawarin, kaswelo na, ang sakit ng ginawa sa'yo. So yung wasp, para po siyang demonyo na bumubulong sa'yo. Pinopollinate ka niya na, wag mo. Kaswelo na. Ang sarap ng buhay niya kung patawarin mo siya. Pero alam niyo po, sa totoo lang, kapag nagpatawad ka, ikaw ang nagpapasarap sa buhay mo. Kapag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang nagpapahirap sa buhay mo. Lalo na doon sa mga wala man silang pakialam sa'yo. Hindi nila alam, di ka na natutulog dahil sa galit. Hindi nila alam, di ka na nakakakain dahil sa galit. Siya ang sarap ng pagkain niya, sarap ng tulong niya, wala siyang pakialam sa'yo. Kaya kapag nagpatawad ka, pinapasarap mo ang buhay mo. Kapag hindi ka nagpapatawad, pinapapait mo, pinapabigat mo ang buhay mo. Makikita po yan sa mukha pa lang makikita mo na yan. Sister, kamusta ka? Ayun no. Ang giming lupa na makabalag yan. No? Mahaba po yung mukha. Mahaba ang mukha pag tumulo ang luha. Hahaba ang mukha, sabi po doon sa kanta ng paano po yan? Haba ang mukha, pag tumulo ang luha, kamukha mo, si ay kababa. Anyway, mga awitin po namin yan nung kami kalasing pa. No? Medyo atatanda ng kepa. Now, ano pa ho dito? Sabi niya, be uprooted. Utusan mo. Kailangan utusan mo sa ng loob mo. Kailangan, it is a choice. Kailangan mong piliin na utusan mo sa ng loob mo na mabunot.
At saka pag nabunot yan, ano pong sabi? Be uprooted. And hindi po sinabing, throw it into the sea. Kasi pag tinrow mo yung puno, lulutang-lutang pa yan. Nakikita mo pa yung sama ng loob mo, nararamdaman mo pa. Pero sabi ng Panginoon, itanim mo sa ilalim ng West Philippine Sea. Pero mababaw lang po yung West Philippine Sea sa Pacific Ocean na lang po. Itanim mo para hindi mo na maaalala pa yung sakit. Now, this is so true. No, marami na pong nangyari sa akin patungkol po sa kapatawaran, sa pagpapatawad po. Katulad po ng mga kaibigan ko, nagtayo po kami ng mga business. Nahirapan po ako dahil ako po yung, ako ang CEO, ako po yung tumatay yung general manager. Naghahanap po ako ng pera, 200 to 400,000 a week. Nagko-compute naman po ako, pero hindi po accounting. Meron pong nagturo sa akin, natutunan ko lang. Sabi ko, imposible hindi tayo kumikita. Pina-audit ko po yung aming company. Ninanakaw pala nitong mga kaibigan at kumpare ko. Magkakasabwat mula sa opisina, sa delivery, sa dispatching, sa delivery. Na kaya gumaganda pong buhay nila. Ako naman po, nung nalaman ko po, nagkasakit ako, nagdialysis po ako. Tumaas ang BP ko. Bunga po ng ano yan. Pero I've learned to forgive. Na mabunot po yung ano yan. Minsan nagkikita pa rin po kami hanggang ngayon ng mga yan. At wala na po yung sama ng loob. Wala na po. No? At naalala ko rin po, just recently lang po ito, no? I think last year or last year. Si Bishop pong kasama ko, may kausap po kami sa online. Kino-question po ako doon sa pagdidisiplina ko sa mga worker, sa mga leaders dito. At pinagsasabihan po ako hindi maganda, no? Sino ka ba, kanya, ganyan. No? Yung mga yun, nadatnan nila ako dito sa church. Bata pa kasi. Worship leader po ako noon. Ako music director. No, pinagsabihan po ako ng ganun. Noong pong nag-iba na yung tono ko, sabi ni Bishop, ako na lang. Kasi nung matatapos, sabi, alam niyo po, Bishop, kung di niyo po ako inawat, mag-uumpisa na akong sermonin ko yung mga kahit matatanda sila. Umuwi po ako noon, Wednesday. May prayer meeting pa. Sabi ko, Lord, ayaw. Talagang masama ang loob ko. Gusto kong gumanti, gusto kong pagsabihan din sila kako. Sabihin ko kung anong klaseng ugali sila kako. Anong klaseng tao sila kako. Pero naalala ko po ito. Inutusan ko po, ikaw na sama ng loob, binubunot kita at tinatanim kita sa ilalim ng West Philippine Sea. Dagdag ko na lang po yun, no? Hindi pa tinatanim kita. Basta alam niyo po, instantly, nawala po. Kahit i-recall ko po yung masasakit na during that day pa lang to, fresh na fresh. Nawala po siya. Makapangyarihan po yung faith natin. If you say, mapakapangyarihan po yung dila po natin. Kaya nga po, kung hindi nyo sabihin nyo, ikaw na Now, kung minsan binabalik ng diablo, di ba, masakit? Hindi, nagpatawad na ako by faith. Wala na sa akin yan. Pag babalik ng diablo yan, papaalala sa'yo. Hindi, nagpatawad na ako. By faith, wala na yan. At bandang huli po, magsasawa din ng diablo. Hindi ka na niya babalikan. Amen po ba? So, tingnan niyo po itong sagot ng Panginoon na increase our faith. Na sa sycamine tree, be uprooted and planted in the sea. Now, this is very important because these last days po, sabi ng Panginoon sa Matthew 24:10 sa New King James, marami ang ma-offend. Nag-explain po o nagtuturo po si Lord dito about sa mga end times, about sa there will be wars and rumors of wars. So nandito po tayo, nangyayari na po yan. And then sabi niya, sa sinabi niya, and many will be offended, or sa ibang sa NIV, many will turn from faith. Ibig sabihin po ng itong mga na-offend, mga Kristiyano sila. Many will be offended, and then balik natin sa King James. Sabi yan, and will betray one another and will hate one another. Mga Kristiyano, kung minsan nag-aaway, meron pong tinatanggap yung mga LGBTQ, merong hindi. Tanong ko sa inyo, dapat ba natin tanggapin ng LGBTQ? Yes. Pero, dapat silang maborn again. Hindi natin to tolerate yung kasalanan. Katulad po ng rapist, tatanggapin po natin sila, mga rapist, mamamatay tao, magnanakaw, pero dapat talikdan yung masama nilang gawa. Pero hindi, sa ibang church po, tinanggap po nila. Actually po, nakagabi nga po na sa Hillsong, napag-aralan ko po na yung music director po nila, noon pa ho ito, na yung lalaki, may asawang kapwa lalaki.
Kaya po yung Hillsong ngayon, hindi na po Hillsong, Hellsong na. Di ba nung minsan na, I think last year, na pinakita ko po yung isang Christmas Eve ng Hillsong, no? Meron po silang Santa Claus. Alam mo, muting-muting. Dati po nila pa Santa Claus, sabi ko, iba na po. Kung titignan niyo po yung mga, ano ho nila, tawag po dito yung mga, sa panahon po namin, mga MTV po nila, yung music videos nila, parang mangkukulang po yung mga dating ng iba. Anyway, so much for that. Tinanong ko lang po ito sa worship team na maging maingat sa pagpili po ng, ng mga kakantahin po natin. Kaya nga po, marami daw po ang magagalit. Katulad po sa church po ito, sa akin, ang dami pong nagalit nung unang pastor po ako. Ang dami pong nanira sa akin, kahit po nung pandemic, ang dami pong nanira sa akin kasi daw po, hinahayaan ko na mag-church po kami, dami nang namamatay, nag-ano pa. No, yun po ang ganyan. No, ngayon, nang-COVID daw ako na yung next na mamamatay. Pero nabuhay po ako. Maraming na-COVID din po, pero nabuhay. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos at meron ka pang purpose, mananatili kang buhay. We learn to forgive. Hindi tayo nagtanim ng sama ng loob. Now, kaya nga po, forgiveness is not based on feelings. Remember this. Hindi nakabase sa feelings ang forgiveness, but on faith. Sa pananampalataya, it's by faith. Hindi po yan sa paglipas ng panahon. O yung sasabihin natin, hindi, sa tamang panahon, maharap ko na siya. No, sa tamang panahon. Wala pong ganyan. Ang sabi ng Bible, it's by faith. Kung gusto mo na magpatawad ngayon, mawala na po yung sama ng loob mo. Sabihin mo sa sama ng loob mo, binubunot kita at tinatapon kita at tinatanim kita sa pinakailalim ng dagat. And it will obey you. Hindi po sinabi ng Panginoon, probably it will obey you. Maybe it will obey you. Pero sabi ng Panginoon, it will obey you. It must obey you. Because you have faith na buhay po. Healing and forgiveness cannot be done by time, but by faith in Christ alone. Kung meron ka pananampalataya, kapatid, pinatawad ka ng Diyos, pinatawad ka ni Kristo, dapat kahit ngayon din, marunong ka nang magpatawad. Amen. Ang sabi po ng Ephesians 4:26-27, and don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. Huwag niyong hayaan na yung galit niyo, kontrolin kayo, yung emotion niyo, kontrolin kayo, at huwag niyong hayaan na lumubog o lumipas ang isang araw na kayo'y galit pa. Bakit? Sabi po dyan, for anger gives a foothold to the devil. Kapag nanatili kang galit, nag-overnight, alam niyo po, yung galit, kung minsan sa una, hindi pa yan kasalanan eh. Pero kapag nag-overnight na, nagiging bitterness na siya, tsaka po unforgiveness. Nagiging bitterness na siya, tsaka po kaya sabi mo dyan, huwag niyong hayaan na galit pa kayo sa isang araw o lumubog ang araw. Huwag naman pong hintayin nyo na, nagalit kayo sa mister nyo. Alas 6 ng umaga, nung nagkape na sabi, sobrang tamis ng kape. Tapos sabi nyo, hintayin ko muna lumubog ang araw. Bago lumubog ang araw, papatawarin ko na siya. Hindi po, ibig sabihin lang po nito, agad kang magpatawad. Kung hindi ka agad magpapatawad, parang sycamine tree yan, na lumalalim ang ugat at ang hirap na niyang bunutin. Pero walang imposible kapag binunot mo yan kung meron kang pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Amen. So, by the end of the day, kailangan bunutin niyo po yung sama ng loob niyo. Hebrews 12:15, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Magbantayan kayo, baka merong mawala kayo sa grace at merong masama ng loob sa inyo at i-corrupt kayo. Alam niyo po kapag meron ng sama ng loob, ipinasa po sa iba. Pati ikaw sumasama ng loob. Alam mo sa church na huwag ka magsalita kasi ganyan nila ako dyan. May mga ganyan po eh. Hindi nga mag-a-attend, hindi naman nakinig. Alam niyo po kapag merong nagsalita po sa inyo ng sama ng loob, at hindi niyo man tinatanong, 90% nagsisinungaling yan. Hindi mo naman tinatanong na may sama siya ng loob dun sa isang tao, bakit niya kinukwento? Kasi naninira na po siya. At ang trabaho ng paninira, trabaho ni Satanas yan. John 10:10, the thief, the devil, the Satan,
comes to steal, kill, and destroy. No, sinisira ang pagkatao mo kung naninira ka ng pagkatao ng ibang tao, kasama mo, kapartner mo dyan, si Satanas. Siya po ang mapanira lang. Kaya maganda na meron po tayong discernment. Ang sabi po ng Proverbs 18:17, no, na ang sabi po dyan, in a lawsuit, the first to speak seems right. In a dispute, yung unang nagsasalita, nagsusumbong sa'yo, parang tama. Until someone comes forward, meron dumating at kinwestiyon siya, kinross-examine. Hoy, hindi ganyan yan. Hindi ganyan ang kwento. Kaya pag may nagsumbong po sa inyo, nakasulat po sa Proverbs, huwag kayong basta maniwala. Alamin nyo yung kabilang kwento. Kahit na anak nyo pa. Yung mga magulang ngayon, nagsumbong lang, ginanon ako ng teacher nung kaklase ko, susugurin na. Di ba away niya? Hindi naman niya aalamin yung buong kwento. May kayong mga magulang ngayon, mga lamaran kayo eh. You know? Meron pa yung magulang na, bakit ganito lang po yung grade ng anak ko? No, dapat po yan, 90 point, ganun pa, inaano pa niya. Babutatin yung balong makanito, may compute siya ba? You know? May mga ganyan ho eh. Pero nung panahon po namin, pag nagsambuka sa magulang, ganyaya na ako kay. Putatin kang gewang marok. No, mumurahin ka pa nun eh. No, hindi ini-spoil, pero ngayon, tara, sigurin natin anak. Ano pa sasabihin ng magulang? Didemanda ko po kayo, didemanda ko kayo. Pag alis niya, paano ko ba sila yung didemanda? Gastos lang yun kanya. Hindi, tinatakot ko lang sila. Pag may nagsumbong sa inyo, huwag nyo kagad paniwalaan. Pag masama po yan, timbangin nyo. Alamin ang lahat ng side. Hindi lang two sides kung minsan ng kwento. Maraming side. Amen po ba? Amen. Last point. 3:45 na po. Be like Christ in forgiveness, therefore show grace to those who are unaware. No, magpakita ka ng mercy, ng grace, ng biyaya, ng awa, kahit yung hindi nila alam na nagkasala sa iyo. Bakit? Si Kristo po mismo, sinabi niya yun, sabi niya sa Luke 23:34, Father, forgive them for they do not know what they are doing. They are unaware, Father. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Patawarin mo po sila. Kung si Kristo nagpatawad, kahit dun sa mga hindi humingi ng tawad at wala silang kamuwang-muwang, dapat po magpatawad tayo. Kahit hindi, alam niyo po saan po applicable po ito? Kadalasan po dun sa mag-asawa. Hindi mo alam sa mag-asawa, nakapagsalita ka pala ng masakit sa asawa mo, pero siya hindi niya alam. Anong ginawa mo? Nagtampo ka na lang. Pero kung alam mo si Kristo, kilala mo si Kristo, dapat patawarin mo siya. Nagda-drive ka. No? Nagpupuri ka pa, praise the Lord, no? And now I'm alive to tell the story. How I've overcome. Tapos, pambihira, mag-worship pa mo. Ano po dapat ang ano nyo yun? Pasalamat ka. Salamat sa Lord. Liligtas niya ako, hindi ako nakaksidente. Dapat mag-release ka na ng kapatawaran kahit hindi sila aware. Nabunggo ka sa daan. Dahil malaki yung tao, hindi pa niya, kung minsan yung malaking tao, hindi pa po niya napapansin. Dahil sobrang, ikaw, ang payat-payat mo lang, puro buto ka lang, para kang si Palito, no? Nasaktan ka. Hindi naman sinasadya ng tao, hindi siya nag-sorry. Kaya hindi siya nag-sorry, mag-release ka ng forgiveness. Kahit hindi po nila alam. Amen. Kasi po si Kristo, kahit hindi aware yung mga nagpapako sa Kanya, pinatawad po niya. Mark 11:24-25, I tell you, you can pray for anything and if you believe that you receive it, it will be yours. Sa ibang salin po, when you pray, believe that you have received it and it will be yours. Pero, sabi po, tinuloy po niya, but when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive you your sins. Amen. Ano po ibig sabihin po niyan? Kahit nagpe-pray ka na nagpe-pray, ang sama ng loob, binablock po yung prayer mo. Ang sama ng loob, binablock po yung blessing na dapat tinatamo mo. Kasi masama ang loob mo. Kahit anong pray mo bang pray na magkaroon ka ng kapayapaan, kung meron kang sama ng loob, hindi darating ang kapayapaan. Pray na magkaroon ka financial breakthrough, pero may sama ka ng loob, hindi darating yung kapayapaan. Kasi sabi po dyan, no? Actually, sinabi rin ni Kristo kung nag-o-offer kayo ng offering,
at nalaman niya, meron ka ba lang kasama ng loob, iwan mo na yung offering mo, magpagkasundo ka muna. Bakit? Ito yung reason kung bakit nagtatides ka nga. No, nag-first fruit ka pa, nag-offering ka. Pero bakit walang balik? Kasi meron kang sama ng loob. It blocks your blessing. Kwento ko lang po sa inyo. No? At dito na rin po ako malapit na magtapos. Alam niyo po, noon po, no, early 2000 po ito. Nag-resign po ako sa aking trabaho for many reasons. No? Marami pong sumama po sa akin at isinuko ko po yung aking service car. And then, eksakto magbe-birthday po ako. Binigyan po akong pambili ng kotse ng aking kapatid. Second hand lang po, Toyota Corolla. And then, nalaman ko po doon sa pinakamalapit sa na nanay po dito, kasi nanay po siya ng kaibigan po namin. Ang sabi niya, alam mo, ang sabi ng mga leader sa church, kasi kasama ko sila, sabi niya, no, nagnakaw ka daw, kaya ka nakabili ng kotse, kahit second hand lang. Nakaw ka lang. Mga leaders ng church. Sinasabi po ito. Ang sakit-sakit po ng pakiramdam po. Sabi ko, no, tumatayo pa man din ng mga pulpito, ang gaganda pa man din pag nagmano ka, no, para ngayon pala, sinasabihan ka sa likod mo na magnanakaw ka. Kaya sabi ko, Lord, alis na. Habang tumutugtog po ako, umiyak po ako. Alis na po ako sa church na ito. Ang sabi ng Lord sa akin, kapag umalis ka, pinatunayan mo na lang yung totoo yung sinasabi nila. No, totoo ang sinasabi. Alam niyo po, 150,000 lang yung sasakyan eh. Pero ngayon po, milyon-milyon na po yung ginastos namin po sa dialysis. Hindi po nila sinabing nagnakaw ako kaya ako nakakapag-dialysis. No? Paano ka magnanakaw ng milyon? Sabi ko, wala makakwenta-kwenta yung 150,000 na yun. Sabi ko, alis na ako. Pero sabi ng Lord, magpatawad ka. Nagpatawad po ako. Nanatili ako sa church. Nanatili po ako sa church at pinagpala po ako ng Panginoon. Ginawa pa akong pastor ng Diyos. Kapag nagpatawad ka, meron kang pagpapala. Ang sabi po ng Matthew 5:7, blessed are the merciful, ang mga mahabagin, mapagpatawad, for they will be shown mercy. Kaya po sa hapon po ito, kung meron po kayong sama ng loob, sabihin nyo, binubunot kita. Lord, nagpapatawad na ako, binubunot ko itong sama ng loob kong ito. Tinatanim ko sa pinakailalim ng dagat. Para wala na pong mablock sa yung blessing. You want your life to be blessed fully? Amen? Of course. Amen? Of course. Magpatawad po tayo. Anumang panahon, no, anuman ang sitwasyon, kung merong nakapagpanakit sa atin, magpatawad po tayo. So mag-review na po tayo. Be like Christ in forgiveness. Forgive as you have been forgiven. Let go of grudges again and again. Show grace to those who are unaware. Unforgiveness is also saying no to Christ. Kapag hindi ka nagpapatawad para sinasabi mong ayoko kay Kristo. Forgiving others willingly is saying yes to Christ. So forgive and be blessed. Amen? Forgive and be blessed. Kailan? Today, tomorrow, and eternally. Bakit po? Kung talagang nagpatawad ka, siguradong meron kang eternal life. Amen. Sino po ang malaya na ngayon? Magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Tatanggap po tayo ng banal na hapon.